Naku po, mga minamahal, meron pong kumakalat na pag-aaklas, kodita, di umano, sa loob nga po ng Marcos administration dahil hindi na nga daw po nagugustuhan ng ating mga kasundaluhan, ng ating AFP, ang pamamalakad ng gobyerno. Ang tanong, may katotohanan nga ba ito? Okay, pag-usapan natin yan mga minamahal. Alam nyo naman talaga na yung mga gumagawa ng fake news na yan, na nakatira sa isang magandang bahay, tapos naka-aircon, sinusweldohan para gumawa ng misleading information, abay talaga nga namang G na G, pumapaldo. So ngayon, habang sinisira mo ang gobyerno, kami po ang magtatanggol. Kami po ang maglalahad ng katotohanan kung ano nga ba ang truth dito sa lies na pinapakalat ng mga naratibo nila para sirain at yurakin itong ating admin. Eh syempre, galit na galit sila dito kay PBBM, no? So ngayon, ano yung naratibo nila? Magulo daw po, mga minamahal, ang Armed Forces of the Philippines. Sa madaling sabi, hindi daw po sila nagkakasundo. Talaga nga namang may nangyayaring mainit na apoy sa loob ng AFP. Yun yung pinapakalat na naratibong bayad ng mga disinformation na yan ng mga DDS. So, ang endpoint nito, ang tira kay PBBM. Nangangarap yung mga DDS, mga minamahal, no, ng instability. Hindi nyo ba alam na kapag nagkaroon ng kodita, kabagsakan yan ng ating ekonomiya? Hindi ba yung nagigets ng mga DDS? Mamamatay ang ating ekonomiya dahil unang-una, matatakot yung mga investor na mag-invest sa bansang Pilipinas. Pangalawa, yung mga turista, sila yung nagbibigay ng funds sa ating gobyerno din. Matatakot na silang pumunta sa bansang Pilipinas. Diba? Dahil natatakot na merong kodita. Hindi ba naiisip ng mga DDS yan? Kasi ang gusto lamang nilang mangyari, masira, mayurak, diba? Magkaroon ng bad image, magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating gobyernong ito. Dahil sa hindi lang nila gusto si PBBM, ngunit sinupalpal naman sila, mga minamahal, ni General Browner. Diba? Talagang sinupalpal. To the point na, mga fake news kayo. Ang kakapal ng mukha ninyo, saan nyo nakuha yung information na yan? O ngayon, basahin natin ito, mga minamahal. Oh. Ito yung sabi ni General Browner. Pakita natin. Yan. Diba malinaw? Oh. Sabi ni General Browner, as long as I serve as Chief of Staff, no coup shall happen. Not on my watch. We will not be shaken by rumors, nor unmaneuvered by noise. So, hindi nyo kami mapipiglas dahil sa mga fake news nyo na yan or something na mga malicious post ninyo. Hindi, buo, matatag, nakikipagtulungan, nagko-cooperate ang AFP sa ating gobyerno as long as naka-aligned ito sa ating konstitusyon, sa mamamayang Pilipino. At syempre, ang kanilang sinusunod dyan, mga minamahal, ay yung chain of command, yung commander-in-chief. Sino ba yung commander-in-chief? Walang iba, kundi si President Bongbong Marcos. Actually, these things happens before. Nung hindi pa nakukulong si former President Duterte. Naalala ninyo, ano yung sabi ni Digong? Mga militar, magsalita na kayo. So, sa madaling sabi, syempre, si Digong nagpaangat ng sweldo ng mga AFP natin. Ako yung nagpasweldo sa inyo. Magkaroon kayo ng utang na loob. Eh, hindi na nga siya presidente. Ang presidente ngayon, si PBBM na. So, dahil di porket ikaw, yung nagpataas ang sweldo nila, dapat yung loyalty nandyan pa din sa'yo.
Eh, hindi ka na nga Commander-in-Chief ng bansang Pilipinas. Nagigets mo ba yon? Nakakaloka. So, ngayon, nasabi noon ni Digong, yung AFP, yung mga kasundalohan, magsalita na. Tapos, meron silang mga nabudol na mga retired generals na umuugong ang issue na meron na daw pong destabilization. Meron ng reckoning. Sa madaling sabihin, meron ng nagbabalak na kodita. Mga retired general. Eh ano naman ang magagawa ng mga retired general? Ano pa nga ba yung magiging connection nila? Eh retiro na nga sila. 'Di ba? Naamoy ng gobyerno. Dapat sa mga putang inang yan, tinatanggalan ng pensyon. Binibigyan kayo ng pensyon ng ating gobyerno tapos nangungupal pa rin kayo. Hindi ba pwedeng living to the fullest na lang yung gawin ninyo? Total retired na kayo? Hindi yung nakikiapid pa kayo sa politika. Wala namang masama kung makiapid kayo sa politika. Pero manindigan naman sana kayo. At huwag magpabudol sa mga taong budol. Nagigets ninyo mga minamahal? Kaya nga itong si General Browner ay naninindigan na establish po ang AFP. Still strong and standing, matatag yung kanilang samahan. Maybe si General Browner, pinag-iisipan nila na ganito, ganyan. Pero si General Browner may paninindigan yan. He is a man with integrity. Diba? Hindi lang ako nagsabi niyan, madami pang iba, mga minamahal. Hindi nga natin yan nakikita ng sign of panic, di ba? Kasi napaka-clear ng kanyang declaration. Meaning, nagkikreate siya, mga minamahal, ng malakas na sandatahan para protektahan ang mamamayan, ang konstitusyon, ang pamahalaan, sa madaling sabi, ang bansang Pilipinas. At marunong din maglaro sa dangerous games yan. Si General Browner. Binibilog nyo pa yung ulo ni General Browner sa mga fake news ninyo. Pinatulan tuloy kayo. Yung mga nagpo-post na yan, isipin ninyo, atapang lang sa SOCMED. Hindi nga ma-reveal yung identity. Diba? Dapat pinapahanap yan, tinitrace yan eh. Well, para sa akin, dapat bigyan ng disiplina yan. Yung mga page na yan, pan-take down. Kasi nanluloko sila. Diba? Gets ninyo? Ewan ko ba dito sa mga DDS na to, ang hilig gumawa ng gulo. Making and trouble. Diba? Gets ninyo mga minamahal? Bakit hindi na lang kayo pumunta doon sa main office ng AFP, tas doon kayo magsasasat hindi yung gagawa pa ng disinformation. Kaya, mag-ingat kayo ha, dahil itong si General Browner ay meron na pong warning sa mga vloggers, influencer na nagkakalat ng disinformation. Ano yung sabi ni General Browner? Do not attempt to influence or mislead the soldiers who serve quietly and honorably. This isn't just a warning. It's an assessment. They really are the small-time operators trying to undermine an institution far greater than themselves. So, sa madaling sabi, sige lang, post pa kayo dyan. May kahahantungan din kayo. Malapit na. Magkakaletsihan tayo. Dinadamay nyo yung mga taong gusto lang magserbisyo ng tapat at totoo sa gobyerno. Loyal yung ating General Browner sa ating chain of command, sa ating konstitusyon. Diba? Tapos inaatake ninyo, tinatry ninyong pahinain yung samahan ng AFP at baklasin sila para
masunod yung gusto ninyong kodita, destabilization effort. Ang tindi naman ninyo. Tigilan nyo naman yung kakaintriga nyo sa mga militar. Nire-respeto po, mga minamahal, ng mga opisyal na militar ang personal na boto ng mga tao nila. Okay? Kung DDS man yan, or whatever, mayroong respeto ang military dyan. Pero hindi ibig sabihin na binoto nila si ganito, ganyan, hindi na sila susunod sa chain of command. Di ba kasi personal nila yun eh. Binoto nila si ano eh. Okay, binoto nila yun eh. Kanila na yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka susunod sa chain of command. Nilagay ka dyan para magserbisyo sa bayan. Hindi ganun ang sundalo. They are better than that. Yung personal choice nyo, wala nang pakialam yung gobyerno dyan. Basta, gampanan mo lang yung trabaho mo. Kasi may mga fake news katulad ni, ni Sasot, ni Pokis. Diba? Ni Romeo Pokis, pati ni Sasot. Yung mga sinusulat nila na grabe daw yung nangyayaring init ng tension sa loob ng AFP. Diba? So, balak lang talaga nilang yurake ng imahe ni General Browner. Ngayon na, sumagot si General Browner, sobrang defensive nila. Di ba? Yaman talaga ng China, no? Hindi, napaisip lang ako. Siguro, yaman ng China, no? Na pati military natin, binubuwag. Pinapakailaman na nga nila yung eleksyon via Manchurian candidate. Pati ba naman yung military natin, gusto pa nilang buwagin? Gagamit sila ng mga influencer, laki ng bayad, no? Pero sa akin nakikita, I don't see na si General Browner ay takot. 'Di ba? Takot sa mga pinapalabas na fake news. Hindi ko nakikitang natatakot itong si General Browner. Kasi hindi naman siya puppet eh. 'Di ba? Nakikita natin siya na isang taong kayang magresolba ng mga issue. Kaya niyang gampanan ng kanyang tungkulin and yung loyalty niya nasa chain of command, which is kay President Bongbong Marcos. Wow, meron pa akong papabasa sa inyo Ito. Yan, basahin natin yan mga minamahal. Sabi dyan, to those who persist in creating instability, I offer this not as a rebuke, but as a reminder. Do not sow doubt among the very ranks that safeguard our democracy. Do not attempt to influence or mislead soldiers who serve quietly, honorably, and with steadfast loyalty to our Constitution and our country. Babala na to ni General Torre. Ni General Romeo Browner. Diba? Ito pa, meron pa siyang Yan We, the AFP, are not called to rebellion. We are called duty. Labo ng mukha ko dyan. Ko muna, focus. We are called duty. We will not be swayed by those who seek to divide us for their own interest. Ang linaw ang pagkakasabi. Diba? Sabi niya pa dito. Sayin natin Linaw, no? Sabi niya dyan, mga minamahal, let me reassure our countrymen that the AFP remains strong, professional, and firmly loyal to the chain of command. We are disciplined institution, grounded in respect for the Constitution, civilian authority, and the rule of law. While no system is perfect, we are committed to the continuous reform, greater accountability, and ensuring our conduct reflects the value we are sworn to uphold. A round of applause para dito kay Browner. May paninindigan. Diba? Kaya yung mga DDS na nagpapakalat ng fake news, hanggang dyan lang yung kaya ninyo. Loyal sa ating konstitusyon, si General Browner. Yun lang at ingat mga kababayan.